Ayan po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang may ihatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. Ang topic natin ngayon, kung ano nga ba yung mensahe ng inyong mga partner o asawa sa inyo. Yan. Tignan natin mga kapatid, ano nga ba yung mga mensahe na gusto nilang sabihin sa inyo. Yan. Kung kayo man ay mga partner o boyfriend, asawa, kung may nanliligaw sa inyo o may ano man, ito yung gusto nilang sabihin sa inyo. Yan. Cut muna tayo ng 3. Yan, sabay. Mag-ano lang tayo, ganyan lang natin mga kapatid. Ano nga ba ang mensahe ng inyong partner o inyong asawa? Ang robbery, itong unang mensahe. Itong robbery nito mga kapatid, ito yung unang mensahe ng mga inyong partner o asawa, lalong lalo na kung sa malayo sila nagtatrabaho. Yan, mag-ingat po kayo. Yan na po ang sabi nila, na kayo po ay mag-ingat bago po kayo umalis ng bahay, o di kaya saan man kayo magpunta ay ilak ninyo ang pinto, o di kaya isarado ninyo yung mga parting bintana, na hindi po basta-basta makapasok ang mga magnanakaw. Ayan, hindi po basta-basta makapasok ang magnanakaw mga kapatid, dahil sa panahon ngayon laganap na ang mga magnanakaw dito sa ating lugar. Saan man kayo naroon ngayon ay mag-ingat po, baka kayo ay manakawan. Yan po ang unang mensahe ng inyong mga partner sa inyo. Yan. Hindi kaya asawa ay pinag-iingat din kayo para sa inyong seguridad at para maging safety din ang inyong kaligtasan. Ito yung pangalawa. Yan, coach, ang coach dito mga kapatid, itong mensahe na ng iyong asawa, na kung kayo man ay mayroong problema, yan, at kung ano man yung mga magagandang na ituturo sa inyo ng inyong pamilya, o di kaya inyong nanay o tatay about sa inyong pagsasama, ay gawin po ninyo itong isang sundin po ninyo yung mga payo, sabi niya, para wala pong gulo, wala pong away, at lalong lalo na kayo po ay magkasundo. Yan, diyan po natin maiiwasan yung laging away at bangayan dito. Ito yung yung nagtuturo sa dito, magulang ninyo. Yan, na sinasabi niya na kung ano yung mga pinapayo ng magulang mo about sa ating pagsasama ay sundin mo para hindi masira ang relasyon, para hindi kayo mag-aaway at humantong sa hiwalayan. Ayan po, kung ano yung mga mabubuting na ituro, dapat yun lang dapat ang dapat kunin ninyo mga kapatid. Itong pangatlo ay sweet dreams. Ayan, kayo dito mga kapatid ay kung kayo dito ay nagsasama ng inyong partner o di inyong asawa, yan, boyfriend, girlfriend, o magka-live-in kayo, siya ay komportable na ikaw ay katabi niya. Yan ang mensahe niya sa inyo. Pag kayo ay kayo ay magkasamang matulog, siya ay komportable sa isang higaan. Tuwing magkatabi kayo, komportable siya sa iyo pag kayo ay magkatabi matulog. Ang daydreams, ito yung mensahe ng partner o asawa mo, na lahat ng mga pinapangarap niya about sa inyo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, ay gusto niyang tuparin ito. Yung mga pinapangarap niya na kayo ay maiahon sa hirap, o di kaya kayo dito ay maiahon sa hirap at mapunan ang inyong pangangailangan. Yan. Yan yung mensahe niya, na siguro makahanap siya ng maayos na trabaho, stable na sahod, at saka mapunan ang mga gastusin ninyo dyan o ang mga pangangailangan ninyo ng inyong pamilya at inyong mga anak. Yan. Yan yung pang-apat na mensahe mga kapatid. Itong panlima,
Yan, ito yung sabi ng inyong partner o asawa, ay iwasan po ninyo iwasan po ninyong lokohin siya o magkaroon kayo ng third wheel o third party, dahil pag ito'y nangyari sa inyo na kayo ay nagkaroon ng isa mang o kabit o kung ano man, ay masasaktan siya ng lubusan. Ano ito, collective ito, mapababae o mapalalaki. Iwasan po ninyo yung tukso para hindi po masira ang inyong relasyon na binuo at ang relasyon na inyong binuo. Yan. Inyong third wheel, mga kapatid. Yan, minsan nai-stress siya. Yan. Kahit nai-stress siya sa trabaho, kung ano man ang problema niya ngayon, nilalabanan niya ito para maiahon at maitaguyod ang inyong pamilya, ang inyong mga anak, o di kaya ang inyong pagsasama. Yan, kahit nai-stress siya sa problema, pinansyal, o di kaya mga pangangailangan nila, mga needs sa bahay, kuryente, tubig, bigas, grocery, nai-stress ng inyong asawa, pero nilalabanan niya itong stress nito para kayo ay makaahon lang sa hirap. Nilalabanan niya ito. Yan, para mapunan ang inyong pangangailangan, nai-stress. Pero yan lang ang gusto niyang sabihin sa inyo na hindi nila masabi-sabi, kasi ayaw din nila na mag-alala kayo o di kaya mag-worry kayo sa kanya. Yan. 2, 4, 6. Hanin pa lang. Anim. Madami. Itong pride. Ayan. Ang inyong ego minsan pag kayo ay pag kayo daw ay mag-aaway din minsan o may pinagtatalunan kayo, dapat daw po isa sa inyo ang dapat magpakumbaba. Dapat po ay kailangan nyo dito isa sa inyo ang magpakumbaba at yung mga problema ninyo ay pwedeng ang mga problema ninyo dito ay pwede ninyong pag-usapan at magkaano na kayo ng solusyon. Ang lahat naman po ng problema na mag-asawa, mag-partner o kung ano man, magkalibin man kayo, kung ano man ang problema ninyo at kung madala naman sa usap ay pag-usapan ninyo, mga kapatid. Ang problema po, mga kapatid, ay may solusyon. Yan, kung ano man ang problema ninyo, hanggat pwedeng madala sa pag-uusap ay pakiusapan ninyo, mga kapatid. Hindi dinadaan sa pataasan ng pride, paano ng ugali. Yan, wala pong mapupuntahan ng inyong relasyon pag ganyan. Kailangan talaga isa sa inyo ang magpakumbaba. Yan po. Na hindi naman sa ano na ina-under ninyo ang bawat isa. Huwag ganun, mga kapatid. Dapat respeto, dapat tiwala, at saka ang gawin ninyo dyan ay maging ano dapat kayo. Pag-usapan ninyo ang inyong mga problema. Kung ano ang meron kayong kinaharap sa ngayon. Of course. Yan. Meron ditong naiinggit din sa relasyon ninyo. Yan, sa relasyon ninyo na sa sobrang ganda ng inyong pagsasama, yan, nagkakasundo kayo minsan, nagkakasundo, at meron talagang may mga tao talaga sa inyong paligid na naiinggit sa inyo, mga kapatid. Kaya may mga course o tinatawag na sumpa na ay hindi rin magtatagal yan, maghihiwalay din yung mga yan, sa una lang masaya, ganyan yung mga pinagsasabi sa inyo. Yan, kaya minsan ay dyan po kayo nagpupos ng away, hindi pagkakaintindihan o pagtatalo ng inyong partner. Gawa nga ito ng curse o evil eye, mga kapatid. Yan, yung sumpa na maghihiwalay din yung mga yan, hindi rin magiging masaya yan, lagi silang nagbabangayan, naway sila ay maging magkahiwalay, magkagulo-gulo ng kanilang pamilya, magkaroon ng separation. Ito yung mga taong ito ay naiinggit sa inyong pagsasama. Yan. Meron din ditong mga pamilya na hindi sang-ayon sa sa inyong pagsasama. Yan. Pero hayaan lang ninyo, mga kapatid, hindi naman sila yung pinapakisamahan, kundi kayo naman dalawa. Kayo naman ang bubuo ng inyong plano o pangarap ninyo, mga kapatid. At unang-una, wag po
wag po kayong makinig sa mga sabi-sabi ng mga na mga tao na hindi naman totoo. Dapat balansehin din natin, mga kapatid, dahil diyan po nasisira ang ang relasyon ng tao, kasi nga susul na kahit sinong tao. At kung ikaw naman ay makitid ang utak mo at ikaw naman ay nakinig sa kanila, ay magkaaway kayo hanggang sa kung ano-ano na yung mga palitan na yung mga masasakit na salita, hanggang sa naging malabo na yan, hanggang sa tuluyan na kayo maghiwalay. Kaya dapat po wag po kayong makinig sa mga ganyan, lalong lalo na kung kayo naman ang nagsasama. Yan, hindi naman talaga nawawala yan sa atin, yung sa buhay, yung mga taong naninira. Yan, kahit saan naman yan, kahit sa kabilang barangay, kahit sa kabilang bayan, kahit sa ang lugar na nangyayari yung mga ganyan, yung sira-sira, sinisira yung ng tao, yung tinatawag na yung sinisira ang pagkatao. Yan, hanggang sa magkahiwalay sila. Wag kang papatol diyan, ganto ganyan yan, ay mga yan, mga maoy, yung mga ganyan ay pangit yung ganun. Wag po tayong mag-judge sa mga taong ganyan. Kung may problema kayo sa isang tao, yan, ninyo, tapatin ninyo o kumprontahin ninyo. Wag na ninyong idaan sa sira-sira. Pag yan ay nalaman yan ng inyong siniraan, at pag kayo ay niyan, pag yan ay gumante, ay talagang mangangamuti kayo. Hindi rin niyo masisi yung tao pag napuno talaga, ay talagang aanhin din kayo, makakatikim din kayo ng hindi maganda-gandang mura, sa totoo lang. Yan, kaya dapat wag po tayo makinig sa mga ganyan. Ito yung mensahe ng iyong partner o asawa, na gusto niya na kayong dalawa parehas na magtagumpay sa inyong pangarap, kung ano mang meron kayo, na magkaroon kayo ng magandang bahay, kotse, lupa, o di kaya mga investment ninyo. Gusto niya dito na parehas kayong magtagumpay. Ayan. At alisin po natin sa ating sarili, sa ating pagkatao, kung kayo ay mag-asawa o mag-partner, iwasan po ninyo yung kompetisyon. Yan, kasi po pag na bumabase po kayo sa pagkukompetisyon, o di kaya hindi maganda na hindi maganda na kinikilos, ay maaari pong diyan po, kalimitan kasi sa mag-asawa ay nakikipagkompetisyon sa kanyang kaya minsan hindi nagkakaintindihan. Yan. Origin. Ito yung mensahe yan ng iyong ng iyong asawa dito, na kung ano man yung yung mga nangyari sa inyo dati, ay pwede naman ninyong pwede naman ninyong simulan muli. Yan, origin. Yan. Tulad ng pagtatanim, magsimula kayo kung ano yung mga hindi ninyo napagkaunawaan dati. Minsan din ang mensahe ninyong asawa, minsan pagod din siya sa kanyang trabaho, kung ano man ito. Yan, na hindi niya lang masabi-sabi sa inyo, na pagod din siya, nai-stress din. Yan, kaya ayaw na ayaw nito na lagi kayong nag-aaway, kasi ito rin ang nakakadagdag sa inyong problema, yung laging nag-aaway. Yan, wag po kayong mag-away, mga kapatid. Lahat naman ng problema may solusyon, napapag-usapan naman yan. Yan ang masasabi ko. Yan. Pag kasi ang tao kasi, mga kapatid, na hindi nag-aaway, maraming blessing na pumapasok sa kanila. Yan po ang yung masasabi ko lang sa inyo. Magaan ang buhay ng mga taong laging nagkakasundo. Yan. This year mayroong regalo na ibibigay yung asawa mo sa inyo. Yan, yung mga partner ninyo, girlfriend, boyfriend, o kung ano man, mayroong regalo na matatanggap sa inyo dito, kung ano man na mga regalo ito. This year ito, mga kapatid, baka maregaluhan kayo ng kwintas, relo, sing-sing, o kung ano man, basta mga luxury, o di kaya mga gamit. Yan, pera man yan, o kung ano man, yan po ay ibibigay sa inyo ng inyong partner. Yan.
Nahulog po yung mangga, nagulat ako. Itong memory, yan. Kung ano man yung magandang memory ng ng inyong partner dito, yan, ay gawin po ninyo itong masayang alaala sa inyo, yung maganda memory. Tulad ng namamasyal kayo, nanonood kayo ng sine, o nagbabanding kayo, naliligo kayo kung saang resort. Ito yung magandang memory na inyong inyong dapat na balik-balikan dito. Yan yung mga din, isa rin yan sa binabalik-balikan niya, yung mga memory ninyo ng inyong partner o asawa sa inyong mga picture. Pag tuwing boring siya o kung ano man, tinigtignan niya yung mga picture habang nagbabanding kayo. Ayan, mas minsan dito paiba-iba din ang mood nitong inyong partner, mga kapatid. Siguro paiba-iba yung mood nito, siguro dahil sa pagod at saka stress. Yan, stress. Kaya kung nakakaramdam sila ng pagod o stress, masasabi ko lang sa inyo ay lambingin lang naman ninyo yung inyong partner. Kasi nga nadala lang yan sa init ng ulo gawa ng pagod. Pagod siya sa trabaho o di kaya ang daming ginawa. Yan. Yan yung ninyo, yan yung inyong dapat lambingin lang ninyo kung paiba-iba yung mood. Dahil yan sa pagod at stress. Normal lang talaga yan na mapagod o ma-stress kasi nga ang dami sigurong trabaho o sa kumpanya man kung ano man yung mga trabaho na ginagawa niyan. Game. Dito sa game na ito ay ang inyong pinaghirapan dito, kung ano man ang inyong sinimulan, mga negosyo man, ay kayo dito mga kapatid, magbubunga ito. Yan. Lalago ang inyong negosyo kung ano man ang inyong sinimulan ng inyong asawa dito, mga kapatid. Last. Yan. Wag po kayong, ang mensahe nito ng inyong partner, kung ano po yung mga nangyayari sa inyo, yan, lagi po kayong manalangin. Yan, kung may mga problema kayo o kung ano man yung mga pagsubok na dadating sa inyo, ay lagi po kayong mananalangin, mga kapatid. Yan yung mensahe ng inyong partner. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kung ano man yung problema, yan, na darating sa inyo kung sa kasalukuyan at hinaharap, ay wag po kayong mawalan ng pag-asa. Lagi po kayong manalangin, mga kapatid. Yan. Iwasan lang ninyo ito, mga kapatid, kung paiba-iba yung mood ng inyong partner dahil siya ay minsan ay pagod talaga sa trabaho at stress sa kung ano man na mga problema nito sa buhay. Yan. Ang lang dito, ang masasabi ko lang, ang third wheel dito ay iwasan ninyo ito, para hindi masira ang inyong pamilya, hindi mahirapan ng inyong mga anak dito, kasi pag hiwalay po ang pamilya, partner, kung ano man, ay nahihirapan po ang kanilang mga anak. Yan, nadadamay. Yan. Gustong gusto talaga nito ng iyong partner na magtagumpay kayo parehas. Yan, gustong gusto niya. Kung kayo man ay mag-aaway dito, ay kailangan na isa sa dapat sa inyo ang magpakumbaba dapat. Huwag natin pairalin ang pride, kasi wala pong maidudulot na mabuti yung na yan, yung pride na yan. Hindi yan nakakabuti sa relasyon. Yan. At saka itong memory. Yan. Pahalagahan ninyo ang inyong mga memory, yung mga binuo ninyo, yung mga bonding ninyo. Kung ano man yan, ay pahalagahan ninyo, mga kapatid. Yan. Ituring ninyo yung masayang alaala. Itong course na ito, o sumpa, yan, wala kong ibang hinihiling dito. Yan. Ang hinihiling ko lang dito, kung sino man yung nagsasabi ng ganito about sa inyo, ay bumalik sa kanila. Yan. At saka sa kanila mismo tatama yung mga sumpa na ginawa nila sa inyo o di kaya ipinataw. Kung sakali mang ganun yung mga pinapataw nila na hindi kayo magkakaintindihan o di kaya kayo yung maghiwalay, sa kanila tatama ito, mga kapatid. Babaliktarin natin yan. Babaliktarin natin yan. Sa kanila tatama ito. Yan.
Yan lang naman mga kapatid, kung ano man yung mga naituturo ng inyong mga magulang sa inyo about sa inyong relasyon na alam ninyong ikabubuti sa inyo, sundin po ninyo mga kapatid. Yan. At saka ito, mag-ingat po sa mga magnanakaw. Yan. Dahil kalimitan ngayon mga kapatid, laganap na yung mga magnanakaw ngayon. Minsan ang mga magnanakaw, aali-aligid lang yan sila sa ating paligid, aali-aligid lang yan yung mga yan. Tapos pag kayo ay nakabakante na o kung ano man, ay sa kanila papasukin. Yan yung mga magnanakaw mga kapatid. Yan. Tinitignan muna nila kung saan sila papasok, kung saan sila lalabas o kung ano man. Yan yung mga plano ng mga magnanakaw. Nag-aali-aligid lang yan mga kapatid. Pag nasalsihan kayo niyan, ay talagang malilimas ang inyong mga importanteng bagay o inyong mga dokumento dyan na nakatago. Kaya dapat mag-ingat tayo sa mga magnanakaw. Ang mga magnanakaw ay nasa tabi-tabi lang yan, tandaan ninyo. Yan. Hintayin na lang ninyo ito mga kapatid, yung regalo ng inyong partner kung ano man ito. Basta this year may regalo na matatanggap sa iyo. Kayo dito, maaaring sa birthday mo, o di kaya sa kung anumang mga araw man, sari kung ano man, may matatanggap kayo dito. Yan. Kung ano man ang inyong sinimulan, darating ang araw mga kapatid, magbubunga yan. Yan. Magbubunga yan mga kapatid. Kung ano nga ang inyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Itong masasabi niya, komportable siya na pag ikaw ay kasama niya, matulog. Yan. Darating ang araw, yung mga pinapangarap niya sa inyo, sa pamilya ninyo, sa inyong mga anak, ay matutupad ito. Yan yung mga mensahe, kung ano man yung mga pinapangarap niya, yan, ay matutupad ito balang araw. At magpupursige itong partner ninyo mga kapatid. Yan ang mensahe sa inyo ng inyong partner o inyong asawa. Yan po mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.